Single attached na complete ang turnover along the highway pa, kaya 5 minutes lang papunta ng SM13. I-check nyo na po ito. Good day, future homeowners. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Tanawan, Tansa, Cavite. And for today's house tour po, i-feature po natin na isa pa po sa project po ni Solar, si Las Brisas at Tierra del Sol. Nasa likod ko po ay ang kanilang model unit na si Zelia. Pero bago po natin ito tignan, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel. I-click nyo na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa bago namin mga ipopost na YouTube house tour. Kami rin po ay nasa Facebook, so click like and follow para maging updated po kayo sa aming mga postings. Again, ako po si Carlo Felices together with my team po sa likod ng camera, and welcome po kayo to another Your Home House Tour. Si Zelia model po ay single attached na complete ang pagkaka-turnover. May tiles na po ito, may partition at fully painted na po ang bahay. Meron po tayong typical na lot area po dito na 72 square meter and floor area po na 112.5 square meter, kaya napakarami po kayong pwedeng gawin sa mga spaces nyo sa bahay. Meron po tayong 3 bedroom, 2 toilet and bath, isa po sa baba at isa sa taas. Meron po tayong den sa baba. Meron po tayong kitchen area, dining area, service area at laundry area. Meron din po tayong balcony, and at the same time, meron po tayong parking space. So, ano pang hinihintay natin? Tingnan po natin ang unit. So dito po, bago po natin pasukin po ang loob, mapapansin po natin yung pagkakadesign nila ng bahay. Ito po ay may kulay na yellow at white. At the same time, napaka-modern na rin po ng pagkakadesign. Dito po sa side po na to, makapansin po natin, because tayo po ay single attached, may space po tayo dun sa dulo. Pero ito po ang ating space for the parking space. So dito po, makapansin nyo po, may mga walls na rin po dyan. In case po na ayaw pong ng wall po na ito, pwede naman po itong hindi isama sa turnover. So i-request lang po natin yan. Anyway, tayo po ay naka-high ceiling na rin po dito. And po repainted na rin po ang mga wall. May naka-ready na rin po tayong saksakan dito po sa side po na to. In case po na kailangan nyo na po ng para sa car wash nyo, may saksakan na po naka-ready dito. So dito po sa side po na to, dito po ang ating septic tank. And at the same time, this is your space, no? Dito po sa bahay po ninyo. So ayan po, nandito rin po ang ating access para sa ating service area po dito sa labas. At the same time, pwede po kayo maglagay dito ng laundry area. May naka-ready na rin pong saksakan dito. Anyway. So ayan po siya. Ito po ang itsura pag nasa likod po tayo ng bahay. Tara, pasukin po natin ang loob. So ayan, kung makapansin nyo po, meron po siyang allocation po or dito po sa harapan po natin kapag ito po ay turnover sa atin. So pwede nyo pa po itong paglagyan ng kung ano pong gusto nyo idea. Pasukin po natin ang loob. So ayan, titignan po natin ang actual turnover po natin ng unit bago po natin ito sundan. Ito po ang ating turnover ng ating pintuan. Naka-hardwood na po tayo dyan, kaya matibay na po yan. And at the same time, mapapansin nyo rin po ang ating mga bintana. Naka-sliding window na po lahat dito. Aluminum na rin po ito, kaya hindi na ito kinakalawang. So kung mapapansin nyo po, pagpasok po natin, complete na po ang pagkaka-turnover. May tiles na po tayo, fully painted ang mga walls at ceiling. And at the same time, wala lang po itong ilaw sa turnover. Pero yung mga switches po natin at yung mga kabitan po ng ilaw, kasama na po yan. So, ngayon, dito po ang ating space for the living area. And mapapansin nyo po, napakalaki po ng space sa living area. So, pwede po kayong maglagay po ng sofa dito. At pwede rin po kayong maglagay po ng TV nyo dito or kung ano po yung idea na gusto nyo gawin sa unit nyo. Dito po sa ilalim po ng hagdanan, pwede nyo po paglagyan dito ng cabinet, pero mas magamit nyo pa po yung inyong space. And again, kanina po, nabanggit ko kanina na meron tayong parang den. Ito po yung pwede nyo pong gawing mini office po ninyo dito po sa ground floor. And may saksakan na rin po dito. And dahil po tayo ay single attached, meron din po tayong bintana dito po sa side po na to. So technically, isang part lang po ng bahay po ninyo ang wala pong bintana. Pero yung tatlo po na side po na yan, meron po siya dahil tayo po ay single attached. So dito po, mapapansin po natin, nandito naman po ang ating first toilet and bath. So dito po sa ating first toilet and bath, complete na po ang pagkaka-turnover din. May tiles na po yan, may toilet,
may laboratory po tayo. Ito na po, mayroon po tayong 1, 2, 3, 4, 5 na tiles po dito. At the same time, kasama na po yung ating faucet at shower po dito. So, may ventilation din po tayo dito sa gilid. Makapansin po natin. Ayan. So, ito po, naka-PVC plastic door na rin po tayo. So, dito naman po sa space po na to, makapansin po natin, this is their space for dining area. So, pwede po kayo maglagay po dito sa laki po ng space, no, ng up to 6-seater po na table. So, pwede nyo po ilagay dito yan. Anyway, mamaya pupunta po tayo sa kanilang model unit para mapakita po namin yung mga idea na pwede nyo gawin sa unit or yung mga design po na pwede nyo pong pagtuwanan. Dito po sa side po na to, mapapansin po natin dito po ang ating kitchen countertop. Nakatiles na rin po yan dito. Meron na po itong sink. At the same time, ito po, meron na po tayong faucet. So, may saksakan na rin po dito in case po na gusto nyo ilagay dito yung inyong refrigerator. So, dito po, nakaready po itong space na to para po paglalagay nyo ng or pwede nyo pong paggawa ng cabinet. So, may saksakan din po pa rin tayo dyan. And meron po tayong bintana po dito para sa ventilation natin. So, kung tayo pa yung nagluluto sa kusina, ayan po siya. Nakaready rin po yan. So, this is the access for ating service area. At kung mapapansin nyo po, tayo po dito ay naka wooden door na rin po. So, ito po, tinintahan natin ito kanina. So, ayan po siya. This is the space for the ground floor. Tignan naman po natin ang second floor. Bago po tayo umakyat, mapansin po natin ang stairs po natin, fully cemented na po ito. And may tiles na rin po yan sa turnover. Ang ating handrailing naman po, o yung ating dito po sa hagdan, ay nakabakal na po yan ng tubular. So, dito po rin sa side po na to, mapapansin po natin na meron po tayong mga owning na bintana para meron po papasok na natural light. Sa umaga, hindi nyo na po kailangan magbukas ng ilaw para umakyat po na hagdan. Tara, akit po natin ang second floor. Ayan, habang paakyat po tayo, malaki rin po at maluwag ang ating space sa hagdanan. At the same time, mapapansin nyo po itong space na ito na bago mo tayo tumuloy. Pwede po itong paglagyan ng mga canvas or yung mga picture po ng inyong family, graduation picture or yung family picture po ninyo. Pwede nyo po itong design ng wall na po na ito. So, marami po kayong pwedeng gawin pa rin. So, ito po, pag-akit po natin, mapapansin po natin tayo po ay nakatiles na rin po dito. So, ito na po mismo yung pagkaka-turnover. And meron po tayong tatlong bedroom. Ito po, yung una nating pinasok is yung kanilang first bedroom. Kung saan po, complete na rin po ang pagkaka-turnover. And mapapansin nyo po yung ceiling natin. Meron na po yan at painted na rin po yan. Yung mga saksakan po natin, naka-ready na po yan dyan. Meron din po dito sa side po na to. And, nandito po yung ating bintana. So, at the same time, kung kayo po ay magkakabit po ng split type na aircon, meron na rin po tayong saksakan dito sa side po. So, this is their first bedroom. Tignan po natin ang kanilang second bedroom. So, dito po sa kanilang second bedroom, ito naman din po siya. Nakatiles na rin po yan. Fully painted po ang mga walls and this is their space. Yung mga naka-ready rin po yung saksakan for the split type aircon. May bintana rin po tayo dito na sliding window na aluminum. Bago po natin pasukin ang kanilang master's bedroom, dito po sa side po na to is ang kanilang second toilet and bath dito po sa second floor. So dito po, makapansin po natin, nakatiles na rin po yan. Pati po yung mga walls po natin, meron po tayong limang patong po ng tiles. And at the same time, may toilet and lavatory. May shower head na rin po tayo dito sa side po na to. And may ventilation pa rin po tayo dito sa side po na to. And fully painted na po ang buong toilet and bath po natin. So, this is the pinturin po na naka-PVC plastic na rin po tayo dyan para hindi madaling masira. No? So, katapat po nung ating toilet and bath sa second floor, yung ating master's bedroom. Yan. This is the space for their master's bedroom. Nakatiles pa rin po yan. And at the same time, mapapansin nyo po, kahit po maglagay po kayo ng king size na kama, kasyang-kasya po dito. So, meron po tayong bintana na owning po dito sa mga side po na ito. And, kung mapapansin nyo po, tayo po ay naka-painted na rin po ang ating mga walls. Naka-ready na rin po yung ilaw dyan. And, dito po, meron po tayong access sa ating balcony, sa ating master's bedroom. So, dito po. Ayan. Napakaliwalas po ng lugar. So, dito, this is the space for your balcony. May naka-ready rin po silang saksakan dito in case na meron po kayong event or gusto niyo pong paglagyan ng appliances or something. Pwede po yan dito. And
maliwalas po yung simoy ng hangin talaga pag may balcony yung bahay. And ito po yung isang feature po na meron po tayo kay Xelia model. So, naka-wrap tiles po tayo dito and ito na rin po yung pagkaka-turnover natin. So, may walling na rin po tayo dito sa side po na to. So, ito po yung ating actual turnover po dito po kay Las Brisas na si Xelia model. Ngayon po, tignan naman po natin ang kanilang model unit para makakuha po tayo ng idea ng mga pwede po natin gawin sa inyo. Tara! So yan, tingnan naman natin ang kanilang model unit. Naka-dress up na po ito, may appliances at mga furniture na po sa loob para magkaroon po kayo ng idea. So dito po, pansin nyo po, ito po ay corner unit. So meron din po tayong mga corner unit po na Xelia model. In case po, bibigyan na lang po namin kayo sa aming inventory nito. Anyway, ito po ang ginawa nila sa kanilang bakod. Maliit lang po yung ginawa nila na bakal. So pwede nyo po itong gayahin. Pasukin po natin. So dito po, yan. Naglagay po sila ng tiles dito po sa kanilang harapan. Yan, tara dito to. Tingnan natin yung kanilang parking space. Ito lang po, naglagay din po sila dito ng hard na or yung rough tiles po na to. So dito po sa side po na lagpas po ng ating parking area, naglagay din po sila dito ng tiles at medyo mas pinaganda lang po nila yung ating service area dito. So ayan po siya. So, once po na corner po ang makuha ninyo, meron dito pa tayong space na ganito. So, tara, pasokin pa natin ang loob. So, ayan. Pagkapasok po natin, bubungad po sa atin ng space o yung idea na ginawa po nila sa kanilang living area. So, naglagay po sila dito ng sofa. At the same time, naglagay po sila ng mga maliliit na table. So, anyway, pwede po kayo maglagay po dito ng inyong TV sa side po na to or dito po sa side po na to kasi napakalaki pa po ng space niya para sa living area. And then, naglagay lang po sila ng mga kortina kaya po mas nabihisan po yung ating pabintana. So dito po, ito po yung sinasabi ko po sa inyo kanina na din, naglagay po sila ng sofa rin po dito na maliit lamang and at the same time, meron lang po dito office table na maliit din. So anyway, pwede nyo po itong gawing maliit na office area nyo or study area po nyo. Sa side po ng den po natin, nandito po ang ating space or ang ating toilet and bath. Pinalitan lang po nila yung toilet at saka yung lavatory po natin at nilagyan po sila ng tiles to yung buong mga wall po natin. So, medyo mas pinaganda po nila, no? So, ito po yung ating first toilet and bath. Dito naman po sa side po na to, pansin po natin, no? Pwede po nila tong lagyan ng cabinet pero for the meantime, ito po yung ginilagay nila dito. Pero after po nyan, mapapansin po natin na nandito po ang kanilang 6-seater na dining table. Kasyang-kasya po. Naglagay pa nga po sila ng mirror po dito para mas maging spacious yung lugar. Naglagay din po sila ng canvas dito. So ito po mga idea na pwede nyo pong gawin. And ito po yung ginawa nila sa kanilang ceiling. Mas gumanda po siya, no? Anyway, this is the space for their kitchen area. Naglagay na po sila ng mga cabinet dito po sa side po na to. Lagayan po ng ating mga kitchen utensils and kitchen appliances. Anyway, dito po yung lutuan po natin. Katabi po ng ating ventilation po dito sa side po na to. And at the same time, nandito pa rin po yung ating sink para sa ating kitchen. So, naglagay din po sila ng mga cabinet dito. Pwede nyo po yung gayahin, yung idea po na yan. And nandito po yung kanilang refrigerator. So, this is the access for their service area. Nakita na po natin yan kanina. Pero ito po yung access niya. So, ito po yung kanilang ground floor. Tignan naman po natin ang mga bedroom sa second floor. Dito po sa ating hagdanan, binihisan po nila ng kaunti yung paakyat po natin. At nabanggit ko po kanina, no, pwedeng lagyan ng mga canvas pictures. Ito po yung ginawa po nila sa side po nito. Ayan. Pwede nyo pa kung punuin actually yan. Mga graduation pictures or family pictures. Tamang-tama po itong space po na. So ayan, tara. Ito po yung space natin. Malaki pa rin po at maluwag yung pag-akit natin ng hagdan. Tingnan po natin ang kanilang first bedroom po. Dito po sa kanilang first bedroom, ayan po, naglagay lang po sila ng maliit po na kama and may mga canvas. Naglagay po sila ng mga wallpaper po dito. And dito po nila nilagay yung kanilang cabinet. Dito po sa kanilang cabinet, lagyan pa po nila ng salamin para mas maging spacious yung lugar. So, yan pa rin po yung bintana natin. Naglagay lang po sila ng cortina. And yan po yung mga major na nangyari po dito sa second floor. At makapansin nyo po yung kanilang sahig, naka-carpet po, no? Ayan, pwede nyo po itong gayahin. Pwede rin pong naka-tiles.
Anyway, yung turnover po natin dito ay naka-tiles na. So, tingnan po natin ang kanilang second toilet and bath. Katabi po ng ating first bedroom. And naglagay po sila ng division side po na to. And nilagyan na rin po nila ng tiles ito. Ayan, yung mga walls. And pansin po natin, nagbago lang po sila ng toilet at saka lavatory. And medyo mas naging classy lang po yung tsura ng ating toilet and bath. So, dito po sa ating second bedroom po, ito po ang naging design po nila dito. Naglagay po sila ng single bed. Ayan po yung ating bintana. May mga cortina rin po yan. Naglagay po sila ng split type at dito po yung cabinet po nila. So, naglagay din po sila ng canvas dito. And then, for the master's bedroom po, ito po yung kanilang ginawa. Tara! So, sa master's bedroom, naglagay po sila ng queen size na kama. At the same time, may canvas po dito. And ito po yung sa ating mga bintana, naglagay lamang po sila ng cortina. Improve po nila ito sa mga susunod. Siguro lalagyan po nila ng mga blinds. Pero this is the space. Ang ating master's bedroom ay napakaluwag. Dito po sa side po na to, ito pa rin po ang kanilang cabinet. No? Nilagyan po nila ng para sa lagay ng mga damit. So, this is just an idea. Kung gusto nyo pong kung meron pa po kayong idea na mas maganda dito, pwede nyo naman pong gawin sa unit ninyo. So, dito po yung ginawa po nila. Sa master's bedroom natin, connected po yung ating balcony. Ito po yung idea na ginawa naman po nila dito. So, ayan, kung mapapansin po natin, naglagay lamang po sila ng mga upuan at saka center table. At nilagyan na po nila ng bubong dito. Kaya mas naging maganda po ito para sa tambayan. Ayan, kung gusto nyo pong lumanghap lamang po ng sariwang hangin, ganito po siya. So, ayan po, nakita po natin ang model unit po natin at na pwede po natin pagkunan ng idea. Pag-usapan naman po natin ang presyo. Meron po tayong tatlong financing scheme na meron po tayo dito kay Las Brisas. Meron po tayong bank financing, pag-ibig financing, at in-house financing. So, ang computation po natin kay Celia Model sa ating typical unit na meron pong lot area na 72 square meter at floor area na 112.5 square meter. Sa bank financing po natin, nag-start po ang price natin sa 4,337,472 pesos. Meron po tayong down payment na 10%. Ito po ay 433,747 pesos. Meron po tayong reservation fee po dito na 25,000. Kaya po ang magiging net down payment po natin ay 408,747. Meron po tayong 12 months na down payment at meron din po tayong 18 months. Sa 12 months po natin, ang magiging monthly down payment po natin ay 34,062 pesos. Sa 18 months naman po ay meron po tayong 22,708 pesos. Ang loanable value naman po natin na 90% ay 3,903,724 pesos. At ang ating monthly amortization naman po natin kay bank for 20 years ay 32,653 pesos. Ang gross natin na required income naman po dito ay 109,000. In case po na hindi po kayo pasok sa required income po natin, pwede naman po ang co-borrower. For inquiries, for further information, and for free briefing po, pwede nyo po kaming kontakin sa number po na makikita nyo sa screen. Nandyan din po yung aming Facebook page. Pwede nyo rin po kaming kontakin dyan. Si Las Brisas at Tierra del Sol ay complete na rin po ang amenities. Meron po tayong swimming pool, may clubhouse po tayo, may playground po tayo, at 24/7 po ang ating guard po dito. So, napaka-secure po ng community and mahaliwalis po talaga ang lugar. So, kung kayo po ay naghahanap ng single detached, na complete na po ang pagkaka-turnover para minimalize na lang po ang inyong ipapagawa sa inyong unit. At the same time, napaka-accessible ng lugar dahil along the highway na rin po ito. 5 minutes lang po, nasa SM13 na po kayo. I-check nyo na po ito. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, again, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated kayo sa aming mga bagong postings ng mga bahay po na kagaya po nito. Again, maraming pong salamat sa panonood at magandang araw.